Okay, first impression mo ng Korea? My first impression is sobrang ganda. Wow! Perfect! Sinete pa. Libre na naman. Tama ba itong dinadaan natin? Yes! Yes! Medyo mahaba itong pangalan itong palace na to, pero sila G. Siya yun, diba? Ayun na, si Netflix. Ayun o. Legit naman talaga yung review sa Netflix. Very good. Para siyang okay sa atin. Lasang lumpiang toge. In fairness, hindi mabaho yung market nila dito. No? Para siyang yung sa... Siyang Pilipino. Hindi ko na ito magugustuhan kapag malamig na siya. Ganito ba talagang corn dog? Hindi halahang corn. The land of BTS, Korea. Hi guys, welcome back to the channel. My name is JD and of course I'm with my beloved. And today we're heading to Hawaii. Pero bago tayo pumunta ng Hawaii, nadaan muna tayo sa Incheon, South Korea. And we're gonna have a layover there for over 10 hours. So what we're gonna do is we're gonna go out and explore Seoul, Korea. In this video, we'll show you how much you can squeeze into Korea during a long layover. From palaces, traditional villages, food trip, hanggang shopping, all without rushing and without missing our flight. So, this is the layover. So, Talked and thinking I walked in and ran to your lips. Talked in. so naka-purchase na kami ng Airport Express. And then now we're going to Seoul. Soul searching. In fairness, mabango yung airport nila. No? So, we are taking the express train going to Seoul Station. We paid around 20,000 won. And Normally, as Filipino citizens, they require Korean visa before entering their country. Pero may exception yon sa mga layover lang. Because they provide PWOD, transit without visa for layovers. ang layover namin dito sa Seoul, Korea is 15 hours. Wala naman kami gagawin ngayon dito sa maghapon, di ba? Kaya when I created this trip is to have a full day in Korea and have this layover. Bago kayo pumunta rito, if you're gonna have a layover, they have a free tour dito sa Seoul. And it's free, totally free. You can just go to their website and book it. Pero kung dito kayo magbubook, wala na kayo makakabutan. Pero kami, we have decided na we are gonna be creating our own Itinerary for the day. Para mapili namin yung mga gusto namin puntahan. Tama. And ma-budget namin ng maayos yung time namin kasi we have to only go back sa airport for 7 p.m. Finally arrived here in Seoul Station and welcome to Korea. This is Seoul searching. So, dito na kami ngayon sa Bokchon, Hanok Village. We're starting early, this is very important kasi wala masyadong tao dito during this time. Bokchon is a living village. Hindi ito theme park. People actually live here. As in, Ang ganda, natural light. Pero right now, medyo medyo foggy. Bokchon village is known for their narrow alleys like this. Yung mga makikita mo sa K-drama na mga small alleys, makikita mo siya here. Walang masyadong tao.
And the Hanok houses are really nice, very traditional. Feeling ko mahal tumira dito. And it's actually nice to live here. Very peaceful, very quiet. Dito sa Bukchon, marami siyang galleries, stores, mga boutique shops. Kaya marami kang makikita around here on top of the houses that you're gonna be checking out. And yung mga clothing. Ang ganda, very aesthetic yung place. Very nice. Very modern. Yung hanbok. Yeah, kasi malapit siya dun sa pupuntahan nating palace. The Gyeongbokgung Palace. Tama ba itong ginagawa natin? Yes. See? Gyeongbok Public Library. Ang cute ng ano nila, oh. Ang convenience store ang liit. Yeah. And yun pala, what I like about here, well, so far kahit yung mga maliliit nilang mga stalls, aesthetic pa rin. Parang hindi ibig sabihin maliit silang store, parang whatever na lang yung itsura ng store nila. Talagang maganda, lahat aesthetic. Tsaka hindi ganun karami binibenta nila. Diba? Hindi rin tinatambakan na sobrang dami ng benta tayo nito. Hindi sila ganun. Diba? Tama ba itong ginagawa natin? Yes. Yes. So from the... Anong pangalan itong place na ito? Bongjok? Bokchon? Ay na, Bukchon. Bukchon. Mga 10 to 15 minute walk. 10 to 15 minute walk. Medyo mahaba itong pangalan itong palace na to, pero... Sila, G. Gyeongbokgung. Gyeongbokgung Palace. Gyeongbokgung Palace. Uy! Bilibid! Perfect. Sinepe pa. Bakit? Today is free admission. Libre na naman. Kanya sarap, no? Yeah. Jewel in the palace feels. So, nandito na tayo sa Gyeongbokgung Palace. This is the main royal palace ng Joseon Dynasty. Alam mo ba yung Joseon Dynasty? Hindi, ang alam ko lang si Jewel in the palace. Alisin po natin ang bahagi ng bituka na nabarahan. It's very spacious, malawak siya, grand, and very cinematic. Ang ganda ng kulay talaga dito. I love the pink, the grays, with the mountain view. Ganda dito. Tapos, around 10 a.m. mamaya, meron siyang Guard changing ceremony. yan. Titingnan natin yan mamaya. Usually dito, pag naka-handbook ka, ang handbook kasi is Traditional dress here in Korea. parang Maria Clara ba yan sa atin? Oo, parang mga barot saya, ganun. Yan. So, pag nakaganyan ka, libre lang ang entrance. Pero luckily, today, Free entrance. free siya. entrance. Today is what? Sunday? Anyway, so free entrance ngayon. Nagulat kami. Libre pa lang yung entrance. So, alam niyo guys, kahit may bayad daw, sobrang sulit nito. Kasi parang ka nagpunta sa ano eh. Parang nag-time travel ka. Yes. Actually, alam mo, ang Korea, it's a mixture of old aesthetic na very clean lines, very minimalist.
Pati yung sidewalks nila maganda. You know, I love Korea. I do. Tapos, itong palace na to, hindi siya cramped. Kasi there's spacious. Merong ito mga lupa yan. Lupa na nilalakaran nila. Hindi siya cramped like what he said. You can breathe, you can take your time, and you can just sit here and relax, It's very reflect. relaxing. Very relaxing. So far, yung mga napuntahan namin, very peaceful, hindi crowded, and very relaxing talaga. Ang pinaka the best na gawin dito, na gagawin nyo, do it early in the morning talaga. Kasi hindi siya crowded, wala masyadong tao. And pansin ko, yung mga establishments dito, hindi sila early talaga nagbubukas. So, we started at 8 a.m. Wala pa rin masyadong tao. Kaya, if you wanna come here, do it early in the morning para relaxing and peaceful. Yep. So, tara, lakad pa tayo. Tara! In fairness, hindi mabaho yung market nila dito. No? Yeah. Kahit yung airport na naman bango eh. Yeah. May tanghol. May tanghulo, may kopi ko. Ayun o, kopi ko. Sa kanila ba ang kopi ko? Hindi ko alam. Kalguksu. Hanapin natin si... Hahanapin natin si Netflix. Ano to? Parang Mung Bean. Ito, nakita natin yan yung Mung Bean na ano, Mung Bean pancake. pancake. Napanood natin yan, di ba? Yung Mung Bean pancake. So, it's popular here in Korea. So, ang dami niya. Para siyang okoy sa atin. Di ba? Parang kakataming tindahan ng okoy. Yan ba yun? So medyo hahanapin nyo si ate girl. Kasi maraming kainan dito sa Baka ito, love. Ito, si Pink Girl. Ito siya. Siya yun, di ba? Ayun o, si Netflix. Ayan o. Lalo. Nahanap na natin. Ang best seller dito yung kalguksu at saka yung mango kalguksu. Ano siya? 7,000 tsaka 8,000 won. Ano lang siya? Ayan, kakainin na natin siya. Very masipag. Siya yung picture sa Netflix. Kaya pinuntahan natin itong place na to. And masarap siya. Parang may warmer na upuan. Hello. Soup. Soup. Sago soup. Parang may warmer na upuan. Legit naman talaga yung review sa Netflix. Very good. And worth featuring talaga. Pero pag pumasok kayo dito, maraming kayo ng left and right. Marami kayo matatry. So, check nyo na lang kung anong gusto nyo kainin. Pag pupunta kayo dito, hanapin nyo yung stall na A70. Kasi maraming magkakamukha sila. Yan, masarap yung masarap talaga yung noodles nila. Tapos, freshly made. Ang daming kumakain. Mura lang siya. Parang 300 plus. Parang 8,000 na may kasamang dalawang dumpling.
And one of those things that I really appreciate na kasi pinaghirapan nila yung food nila pagpapagawa. You know, you can actually taste how the hard work that they put in. Kaya it's so good. So good. Kaya you guys must try. Pag pupunta kayo dito sa market na to, look for yung A70 na stall. A70 na stall. Sobrang sarap yun. Maraming ano dito, maraming food, maraming mga... Kasi talagang market talaga siya. Market siya, pero hindi, Diba? linis, walang Tingnan mo, tingnan mo kakaibang yung floor. amoy. Grabe. Parang nililinis sa ata nila kasi everyday to. Tsaka yung kahit halo-halo yung amoy, parang hindi siya mabaho, no? Hindi nga talaga. I think factor yun kasi parang well ventilated. Tsaka, well, true. Siya yung mung beans, yung parang pinaka, niya, extender. Ayun, no? Gilabo, nagiging ganyan. Para siyang maha. Oh, Mais yan? pero munggo yung parang pinaka... Munggo ba yan? Oo, mung bean yan. Ito. Anong tawag dito? Mung bean pancake. Parang siyang okay dito. Oh, binabad na yan sa water. Thank you. Thank you. Ah, yeah. Thank you. Thank you. Dito walang masyadong tao. May mga ano sila, Malutong na sila. Ano yung dilis? Lasang okay. Pero kasi pinili natin yung walang meat. So, similar like okay. Masarap to kapag may vinegar. Tsaka parang lasang, in a way, parang lasang lumpiang toge. Well, kasi mung bean pancake siya, di ba? Kaya masarap siya sa suka. Tingnan mo. Taste mo lang. I'm gonna try it. Lagyan mo ng shrimp to, lasang okay to. I think tama ka. Lagyan ng konting suka, tapos masarap. Vinegar. Alam mo naman yung asawa ko, vinegar is life. So, try natin ng twisted donuts nila. Pinipilaan na yan, Mahaba ng pila. Punta ron. Kaya, try lang natin and let's see what they have. Masarap pa talaga to. Try lang ng try, baka hindi na tayo makabalik dito ulit Tagal na. So, ayun na nga. We're gonna try that. Nakita niyo yung haba ng pila sa likod, diba? Ayun. Yung Filipino bakery donut. Yung may Pilipit may ang tawag namin doon. sugar glazed. Masarap. What type? Kasi rice flour siya. So hindi siya yung parang tinapay talaga. Nakita mo yung consistency ng dough. It's rice flour. 여기서 먹자. Very crispy. Ano pa? Yung Crisp. pangalan naman niya, crispy donut siya. Nandito sa corner ng Gwangjang. Gwangjang. So if you're here, try this one. Marami kayong matatry. If you guys are foodies, Gwangjang Market is a must-visit place here in Seoul. Kasi hindi siya mahal. Sobrang masasarap yung food nila dito. Must try. Iba, syempre, okay lang. Pero marami kayong mahanap dito na Crispy. mga kakaiba. Crispy on the outside and very chewy sa loob. Sarap. Pero, feeling ko, hindi ko na ito magugustuhan kapag malamig na siya. Masarap siyang kainin kapag bagong luto You talaga. have to eat it when it's warm. Parang, harap.
At ang final stop natin ay, Of course, Myeongdong. bakit na tayo nandito? Bakit tayo pumunta rito? Kasi ang Myeongdong ang isa sa shopping districts dito sa South Korea. And of course, meron tayong second round ng street food eating later. Magpapatagtag lang tayo kasi kakakain natin sa Gwangjang Market. And of course, pag sinabing shopping, you know, oy, hindi lang ako. Okay, sige. By the way, Korea is well known for their skincare, di ba? So, Yeah. nandito din daw yung magagandang bilihan ng skincare. So, you know, of course, she's gonna check it out. And in-order niya lang sa online yan. Ngayon, face-to-face na niya makikita. Yes. Di ba? So, tingnan natin. Let's check it out. And one of the reasons why we chose this as part of our last stop is malapit na rin to sa Seoul Station. So, it's gonna be accessible na rin pabalik ng airport later. Pero, huwag muna tayo umuwi. Let's go do this. Let's go shopping. Marami kayong mahanap na kainan dito. Marami kayong mabibili, pasalubong, kung anik-anik, socks. Pero I think the best time to come here is around afternoon, siguro mga 3 p.m. Para marami kayong makikita. Medyo makapagabi na. First time to try corn dog ever. Lasang hotdog sandwich. Ganito ba talagang corn dog? Lasang tinapay na may sausage. Ganun na yun lang. Hindi halahang corn. Dito na kami ngayon sa Seoul Station. Dati outlets. At may pabono si Mayora. Katabi ng Seoul Station ay Lotte Outlets. Kasi favorite niya ang shoppingan. Hindi ko favorite ng shoppingan. Pinilit mo lang ako pumunta rito. Ayoko talaga. So we're back here in Incheon, dito sa airport ng South Korea. And actually you can explore a lot of places here in Korea in the span of 5 to 6 hours lang. Maaga kami nakabalik dito sa Sulit na. maaga kami nakabalik dito sa airport, and we had a chance to explore more of the airport. Nakakain kami. Pag-shower. Nakapagpamasahe pa. Quick tip, as long as you plan it well, you will be able to explore a lot of places. Kailangan talagang paplanuhin mo yung pag-ikot mo para you can save a little bit of time in every places that you go to. Would you do it again? Definitely. I would do it Yung again. layover na ganito? Oo, kasi 'di ba, parang hindi ka nakukuha ng visa, tapos ma-explore mo yung place, so ililista mo yung lahat ng mga gusto mo gawin and puntahan. Tapos ayun, in a span of 5 to 6 hours, mapupuntahan mo na yung mga gusto mong puntahan nang hindi ka gagastos ng malaki. Actually, alam mo, yung mga pinunta namin kanina, yung karamihan doon libre. Yeah. Ang gastos lang talaga namin doon was food at saka yung Transpo. transportation. Kasi nag-taxi kami kanina, hindi kami nag-train. Pero ang taxi dito kasi medyo mura na rin eh. Parang 400-500 pesos. Between 15 to 20 minute ride. Ano lang siya. So parang Manila din. Yeah. And then,
yung pagkain at yung shopping, yun yung ginastos namin kanina. Pero for the most part, you can explore the place without spending a whole lot of money. Napakaayos nitong lugar na to. I love Korea, actually. I do. You know. So, now, boarding na kami papuntang Hawaii. Yes. So, see you and may iba na naman tayo explore na place pagdating namin doon. So this is the layover Seoul edition. Yeah, Soul worth it. searching. Bye guys, I'll see you guys in the next vlog. Thank you.